Di ko alam kung ano mangyayari dito po sa ating gobyerno. Biro mo, para sa press officer, lumilitaw na tagapagsalita ng Pangulo, kulang po sa kaalaman. Yung simpleng-simple lang ho ito. Kung kailan ba na-appoint ito si Ombudsman Martires, 2018. Binibiling niya 2016. Ito. Ano nangyari kung meron ng resolution to file the criminal case, ba't hindi siya sumampa sa Sandigan Bayan? So, dapat ito maaral sa ombudsman. Nag-MR yung kasi, no? Oo, kasi dapat, ba't umabot ng 2 taon, 2019, nag-grant yung motion for reconsideration. Ibig sabihin, 2016 na file yung motion for reconsideration, 2016, 17, 18. 19, almost 3 years, natulog. Saka palang nagkaroon ng decision si Ombudsman Martires. Natulog. Natulog. Ito hong, hindi ko alam ano ba tawag dito, fake news o kulang po sa kaalaman. Ito pong si Yusek Claire Castro. Ang sabi niya, 3 taon daw na tinulugan yung kaso ni Ombudsman Martires. 2018 ho na-appoint itong si Ombudsman Martires at 2019 lumabas ang desisyon kasi nakikiayon ho ito Okay, Ombudsman Boying Rimulya. Nakuryente rin ho itong si Yusek Claire Castro, di ba? Parang si Ombudsman Rimulya nakuryente na hindi niya alam na dismiss na yung kaso ni Senator Joel Villanueva. Ito namang si Yusek Castro ay hindi niya alam na na-appoint lang ho, naupo sa pwesto bilang ombudsman si Martires noong 2018. Kasi binili niya yung 2016, 17, 18, 19. So halos 3 taon daw. Yusek, mag-research ka naman. Okay, may mga staff ka dyan sa Malacanang na utusan mo naman para hindi ka magmumukhang tanga o kulang sa kaalaman, di po ba? Talaga naman ako minsan talagang masyado kang apurado at talagang ang iyong kaisipan ay talagang, di ba, hindi bukas. Alam niyo ho ngayon, napakadali na ho ngayon, magre-research na lang Sana pamisa-misan Yusek Claire Castro, kung kayo po magpapa-interview, mag-research muna kayo, di po ba? O kung hindi kayo sigurado, ay wag na kayo sumagot. Hindi po ba?